Hello guys! Ako si Kuya Gesmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong bago release ng Tecno, ito ang Spark 30C. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs, tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Ang okay lagi sa Tecno, 13 months warranty ang offer nila sa mga smartphones. Warranty card, freebie na phone case. Sa Jelly case, safe yung camera lens mo dyan dahil yung case nakaangat yan sa pinaka-lens. Sa pinaka-loob ng box, sa gitna itong SIM ejector. Itong USB to Type-C cable. At ang huli, itong power brick. Pros na ito'y supported ng 18 watts. Sa ibang entry level kasi ay naka 10 watts pa rin. So nag-charging speed test ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%. No full ito ng 1 hour at 35 minutes. Itong na-unbox natin, ito yung color na Orbit White. Available din ito sa black. Yung back panel design matte textured, mas okay ito kasi repel yung smudges. Unlike kasi sa glossy na halata lalo pag oily yung kamay mo. Napansin ko meron yung groove na hologram sa part ng camera. Next, boot on na natin. Napansin ko meron yan nakalagay na screen guard or screen protector. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.67 inch na HD Plus na IPS display. Na ang pros, 120Hz na ang kaya nito. Pero isihan lang natin, mas malakas ang hertz, syempre mas malakas yung consumption ng battery. Pros ulit, nakisabay na rin ito na kahit entry level lang ay naka-punch hole screen na. Sa screen body to ratio, ito yung common na medyo makapal yung chin. Sa akin, di naman big deal. Sa Widevine, sa mga nagne-Netflix, L1 Full HD ang nandito. Ang network nito guys ay 4G, so test na rin tayo sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5GHz ng Wi-Fi, Android 14 version ang nandito. Hindi ito supported ng NFC. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel. Ito yung sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 8256 na variant na sa ngayon, for sale ito ng 5,799 pesos. 4,899 pesos naman sa 4128 na variant. Yung 8GB RAM itong na-unbox natin, meron niyang memory extension or fusion RAM na plus 3, 5 at 8. Pero ang cons nga lang, yung flash memory nito ay eMMC. Ang main shooter nito ay 50 megapixels sa 1080p. Parang 4 na camera modules ang nandito. Yung isa ay AI lens, yung isa naman yung infrared remote control. Yung LED flash, sinama na rin dito para nga naman organized. Ito naman yung sample ng pictures. Sa video settings, ang meron dito ay 720, 1080 at 2K resolution na meron lang 30fps, wala nang iba. Nag-check din ako ng video stabilization, ang cons wala dito guys.
Ito yung sample ng smartphone na mura pero maganda ang stabilization. Meaning, pwede naman talaga na kahit entry level lang. Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 10 times sa 10 times low quality ng image. Sa right side nandito itong dalawang pindutan para sa volume. Sa ilalim nun yung power button, slash on off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Sa left side itong SIM tray. Pros, triple card slot ang nandito. Pros ulit, ito'y rated IP54. Clear ko lang, hindi yan para masubmerge. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas yung pangalawang speaker. So dual speakers ang meron tayo dito. Ito yung tunog ng speakers. Kung sa lakas, oo malakas pero matalas nga lang yung treble. Ang chipset nito ay Helio G81 na octa-core na ang performance score ay So nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba, para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at phone temperature before and after ng games. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing and review. Ako si Kuya Gizmo, peace.